Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Ha? Puntuhan natin itong reaksyon ni Alan Peter Cayetano. Nag-vlog si Alan Peter Cayetano. After na lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, mayroon siyang reaksyon. Pero sa reaksyon niya, sabi niya, ayaw ko na munang mag-react ng toxic na reaction. Saka na lang, sabi niya, ano muna ako, siyempre, ano na naman, yung kadalasan ng ginagawa ni Alan Peter na parang Christian pastor. Parang pastor kung kung nagsasalita. Sa simula pa lang, sabi niya, nagko-quote na naman siya sa Biblia. Parang ang pastor eh. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, ang reaksyon niya daw dun sa impeachment, yung desisyon ng Korte Suprema, alam niya daw na may mga negative ang reaksyon, mayroon naman daw pabor sa naging desisyon, kaya siya ayaw na daw muna. Ayaw niya daw magbigay ng reaksyon na kung saan siya. Basta ang dapat daw kasi ang iniisip kapag hingin yung guidance ng Diyos. Hingin yung guidance ng Panginoon. Pag nagdasal daw sa Panginoon, hindi daw yung Panginoon, kampihan mo ako. Yun ang sabi ni Cayetano. Ang dapat daw, Lord, teach me how to be on your side. Wow. Naalala ko yung sinabi ni Cayetano. Lord, teach me how to be on your side. Kailangan daw kasi yung mga gagawin natin, nasa panig ng Panginoon. Kailangan i-align natin yung gusto natin, yung dapat na stand natin sa kung ano ang gusto ng Diyos. Dapat yung stand natin, hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos. Wow. Thank God. Kanina po, actually the past few days, pinapanood ko yung House of David. So nung lumabas yung SC decision, maraming pumasok sa mind ko. Isa-isahin ko tomorrow. But yung napanood ko kasi dito sa House of David, so nung si Samuel, the prophet, ay tinuturuan po si David, nakakakita siya ng vision. Hindi naman total spoiler to ha, isang part lang to. May sinabi kasi Samuel na wrong question. Kasi daw ang tao always ask, God, are you for me or are you for my enemies? Are you for me? So, di ba, parang basketball game, may kalabang kayo, para hindi ko ma-mention yung mga present team. So, halimbawa, mga kakampi kong Chris pa nung grade school kami, kalaban yung kung sino yung mga Toyota or si Brad Joel Villanueva and si Brother Sek Sani, mga solid Celtics fans. Kami naman po mga solid Lakers fans, di ba? So, pag nagpre-pray, of course, sinasama ko na sana lahat safe, pati yung mga players hindi ma-injure lahat. Di ba? That's part of your maturity na kasi nung bata, minsan nagpre-pray ka pa ng masama sa kabilang side, lalo kung arch rival nyo, pero hindi tama yon. Having said that, yung po sinabi ni Samuel, sinabi niya, mali kasi yung tanong. When you have a wrong question, you'll have a wrong answer. The right question is, God, am I on your side? So kung familiar sa inyo, na banggit ko na po ito dahil turo po din sa amin yan ni Pastor Doy Castillo, way before I watched this. So tinuturo po niya yan na sa bigat po ng mga political issues na mga crisis na hinarap ng ating bansa na napaka-importanting mga decision, yun ang turo niya sa amin. Pray that you'll be on God's side. So, how can you pray to be on God's side? You have to know who He is, where He is, and anong season ito, saan tayo dinadala. Diba? So, yung what, when, where, who, ay napaka-importante in wanting to be on God's side.
Of course, it starts with reading His Word, knowing to know Him better, di ba? So if someone tells you na be on God's side, dapat magnakaw ang Pilipinas para yumaman. Alam mo nang hindi God's side yon. Because alam natin na ang Panginoon natin ay hindi nagnanakaw at hindi nagtuturo ng pagnanakaw. Ha? Alam niyo itong si Cayetano, lately Diyos ng Diyos. May mga pray over na yan. Ang dami na nilang ganyan sa Senado ngayon. Si Joel Villanueva, si Bato de la Rosa, nag-aaliluya na rin. Sabi ni Bato de la Rosa, guided daw siya ng Holy Spirit. O, di ba? Ano yung reaksyon ni Bato de la Rosa ngayon? Ang reaksyon ni Bato de la Rosa dun sa desisyon ng Korte Suprema, nung nag-motion daw siya ng motion to dismiss, guided siya ng Holy Spirit. Ngayon daw, naniniwala naman siya na yung mga justices ng Korte Suprema, nung nag-decide sa impeachment ni Sara, na diniklara itong unconstitutional, guided din sila ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Bato, Holy Spirit ang dahilan kaya natalo daw yung mga forces ng kadiliman. Wow. Tapos sabay sabi si Bato, hallelujah. Okay to Magsasama-sama na sila Bato, si Cayetano, saka si Villanueva. Ang hindi lang natin maintindihan, bakit sila, si Villanueva, si Cayetano at saka si Bato, naaatim nila na paulit-ulit banggitin ang Diyos, ang Panginoon, ang Biblia, no? Samantala, sila yung mga promotor at nagtaguyod, nag-implement nung panahon ni Duterte, lalo na itong si Bato. At si Cayetano naman noon, DFA secretary siya. Nang kini-question yung mga pagpatay na yan. In-interview nga si Cayetano noon ng isang foreign media sa Al Jazeera. Anong sabi? So ibig niyo pong sabihin, you mean to say na lahat, kumbaga kung sa Tagalog, ibig mong sabihin lahat ng napatay sa war on drugs ay nanlaban? Lahat ng laban? Sabi, hindi mo kapaniwala yung host sa TV ng Al Jazeera na sinabi ni Cayetano na nanlaban daw kasi yung mga namatay. Sabi, you mean to say lahat ng mga namatay, yung mga 4,000, 6,000 nanlaban? Alam niyo kung anong sagot ni Cayetano? Yes. Ang lakas ng loob niyang magsabi ng yes. O ngayon, kung susundan yung mga sinabi ni Cayetano na kailangan daw ang isipin mo hindi kung ano yung gusto mo. Pag nagdasal ka daw sa Diyos, anuin mo kung ano yung gusto ng Diyos, paano mo mai-align yung ano mo sa gusto ng Diyos. So ngayon, anong ibig nilang sabihin? Yung mga patayan sa panahon ni Duterte, kagustuhan ng Diyos, gusto ng Diyos noon. Huwag nyo nang gamitin ng Diyos, nagagamitin nyo yung Diyos sa ganyan. Dito, pinag-uusapan dito, nakawan sa pera ng bayan, gagamitin nyo na naman ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos yung ganyan. Hindi gusto ng Diyos yung ganyan. Huwag niyong sabihin gusto ng Diyos yung ganyan. Ay, alam nyo, itong sila Cayetano, at saka sila Bato, grabe. Magkakasama na sila. Magkakasama na sila si Joel Villanueva, si Kibuloy siyempre. Si Kibuloy. Mukhang itong mga nasa kampo ni Duterte, mga panay Diyos na ang bukang bibig. Panay Diyos na ang bukang bibig. Anyway, mga ito. Sabi ni Cayetano, wag daw nating anuhin kung anong gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos para sa ating bansa. Wow. Pray for our nation daw. Siyempre, in fact, hindi lang dapat pray for our nation. Dapat gawin natin ang magagawa natin para mailagay sa maayos ang bansa natin. Kasi ang Diyos, hindi rin naman gusto ang ganito na nangyari sa bansa natin. Kaya lang, gusto ng Diyos, gumalaw tayo, kumilos tayo. Huwag nating itolerate yung kasinungalingan, yung kasamaan. Huwag niyong sabihin Cayetano at saka nito nila Villanueva at sila nila Kibuloy na itong mga nakawan ito nangyayari sa bayan, itong inaako sa kay Sara Duterte ay gusto ng Diyos niyan. Yung mga patayan panahon ni Duterte gusto. Ay, awang ko lang. Mga kabunyog, mga kabayan, ito ang ating Ponto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog